I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Your name is great and greatly to be praised. Ngayong gabi sa utod yung kay Kristo. Palakpakan. Subong may palaksiman sa inyo, sa hinimuan sang buhi kagamahalan nga Diyos, sa akon kabuhi, sa siling... Testimony man sa inyo. Ang inay nga testimony, parte ini sa akon sang. Here para magpasalamat para kay Lord. Gusto ko may share this about sa pag-struggle. Kung ano na ay ko sa Lord Jesus, yung mga things ko struggle sa magbalay. Good evening sa tanan, no? Merry Christmas sa tanan. Okay. So, sang last Monday ato kami sa Carles. Prayer meeting man kami dito sa cousin ko. So, dito kami tipon-tipon ng Brother Edwin man. Gin-request ako ni Brother Fred nga ma-testimony sang akon nga kabuhi. Okay. So, ang ako nakabuhi, actually, ako yung makahambal, nga ka-colorful or ka-full of challenges ang akon nga kabuhi. Kaya nga, suguran ko sang namana ako, no? Tapos, pagpamana ko, actually, kanami ka amon nga relasyon. Tapos, way ako kahibalo gali nga akong bana masakito na siya sang una sang bata pa siya. So lately lang siya ginhambalan gin-reveal sa akon sa mga in-laws ko nga amo na ang akon nga bana. So way na ko sing mahimo ang grabe mga challenges sa amon nga kabuhi within sa amon nga pag-updanay. Tungod ang bana ko ni tungod nga masakiton siya, so nagdako siya or nadala siya hasta nga nagtigulang na siya adulthood na siya, daw may mga inferiority, may insecurity sa iya kabuhi. Pero why namon ato gini pabayan, gin-embrace namon nga mag-asawa ang mga challenges, ang mga trials sa amon kabuhi. So, na-overcome namon, kay kung pamatian mo lang ang mga sa palibot namon, nga amon ni siya, ang bana ko, daw hindi siya nasaligan, hay daw bata-bata ko no, tapos daw hindi makadesisyon dayon, kag very dependent siya sa akon, kag kung mag-abroad man siya ko no, hindi man siya maglawig dito, mapuli gid siya. Pero sa kaluoy kamahal nga Dios, ginbutang namon sa sentro namon nga mag-asawa si Jesus, no? Ang para simba kami kag tapos way kami nagakalipat sa iya. Way namon ang mga challenges, ang mga trials ginhimo namon nga gin-take namon as positive sa amon nga kabuhi. Nanikasog kami kag nakalakat man gid siya sa sagwa kag iban nga tapos nakalagaw-lagaw naman siya gani sa iban nga pungsod. Amo na balat so kung ginpatihan namon kung nagpati kami sa istorya lang nga way kami magtuo sa Ginoo, so diin kami subong, no? Tapos ang next ko pagid sinanay ko na hospital. Actually ako isa ka nurse, no, dire sa siyudad ka Iloilo. 20 years doon ako sa serbisyo. So nakita ko ang mga sitwasyon sa sulod ka hospital kung paano ang mga pasyente. So sinanay ko nagmasakit, ginoperahan, first, second, third, pagka third operation niya sa mapati ka mo kag sa hindi, close open lang sinanay ko. Kaya nga hindi na masarangan sang doktor namon. Nagpangampo, nagigaya ang doktor namon nga hindi na nila pag masarangan. So, grabe ang prayer namon at that time. Si tatay ko, why siya na nagasimba actually. Pero sang pagmasakit ni nanay, grabe ron ang nagpromise si tatay ko nga magsimba na gid siya. So, until now, nagasimba si tatay together with us man. Tapos, si nanay ko, damo naging serbisyuhan niya.
Tapos sinanay ko. Actually, kung yung hambal, ang doktor nga, daw surrender na sila. Kasi daw ginispalto ang kuwan ni nanay, ang tiyan niya bala. Pag open, ginsirado na lang, kahit hindi nagiging matandog. Pero by the grace of God, si nanay until now, buhi pa. Nga damo nagid sa iyaya, ang nalampasan niya bala, kumbaga, ang mga friends, ang mga best friend niya, nga wais yung mga masakit, nauna pa sa iya. So, amo na balano kanami igid ka Ginoo. Actually, sang una, hindi ko ni kabalo maghambal or nga pangamuyo lang ako, nga pasalamat ako sa Ginoo within my mind, within my heart lang. Why ako nagasilingan naghambal in front of the public kay matsyag ko daw nahuya ako kay hambal ko nga ipabutyag ko pa, ipahambal ko pa abi sa ibang nga tao ang akon nga sa sulod, no, until nga 2009 tagaan naman ako sang another trial sa kabuhi ko. Iniya abata ko na naman. So ang bana ko nakalakat siya, naglawig siya dito sa gwa, bisan nga kuno may mga diferensya ang bana ko, pero daw ay ako nagkwan sadto, nagkapot kami, nagampo kami sa Ginoo, kag matuod ginayaya, giwaay gid kami kag Ginoo gin pabayan. So 2009 baw gin-diagnose duman ang akon nga bata nga ikaduwa nga may buho ang korason. So sa being a nurse, nabalaan ko gidya, amo tong silin ko sa inyo kay na balaan ko gidya ko anong sitwasyon, ka pasyente, kung ano ang sasulod sa hospital. Baw hambal ko Diyos ko, ano man dayaman, ka prayerful man sa akon, ka obedient gid sa akon na klase ka bata, klase ka asawa, klase ka nanay, daw tanan, daw gin buhos ko, gid bala nga nag-going straight ako sa pangabuhi ko, duway ako gabulakbol, how come nga may arap, may amo pa, may nag-abot pa sa ako nga daw hindi ko mabaton-baton, no? Pero, hambal ko, Lord nga aman, ano pagid ang kulang sa akon, nga ginaamo mo ako sini, tagai ako sing kusog, gay di ako palihog, itudlo sa akon kung ano ang dapat ko nga buhaton, nga ma-overcome ko naman ini. So, after sa 2009, August, kin-diagnose ng bata ko, kalain-lain ka pamatsyag ko, daw nagsunggod ako sa Ginoo actually. Hambal ko nga ginaamo mo ako, Lord man, no? Pero ako sing mahimo, kagtapos, way ako sing ginasugiran actually, ini in between lang sa ako ng husband, kag ako, tapos ginaistorya namon na ang Ginoo. Bisan sa rayo na siya, sige taw ganay namon, kag sige lang ampo lang sa Ginoo, kay siguro hindi man na matakan ang Ginoo sa aton nga duwa. Amo na pirmi ang hayambal ko, ang kapital lang gid naton, ang weapon naton, ang Ginoo lang gidad, hambal ko na sa iya. So, sa malipod nga pulong, when in-diagnose ang bata ko, may buho ang korason, 2 cm. So, ma-imagine niyo ang 2 cm, no? Kadako ina siya. Kag hambal sang doktor ya, mambo, kinahanglan, outright, operahan ang bata ko. Diyos ko, daw malipong ako, hambal ko daan, ako dulang or whatever nga, sa bata ko pa, amo na bala. So, primero, siyempre may resistance sa gidman niya As a nanay, gabi kaya ang panglakaton ko, gabing question sa mind ko nga, sa akon bata pa. Pero hambal ko, why ako sing choice, ginhatag mo ni siya, Lord, sa akon, buligi lang ako nga, mangin mabastog kami nga mag-asawa. So, abi nyo, actually, nagsimba kami every Sunday, sang akong 3 ka mga bata, tapos, naga-rosary kami, man, gabi-gabi sadto, pero, daw, within a month nga, after na-diagnose ang bata ko, amo to siling ko, daw nasunggod ako sa Ginoo, daw, huy, gid ang pako, Kuya Bali, nagkuan ako, way kami nag-Holy Rosary. So, April 2010, may namista sa amon. Dala sang akon mga cousin, si Sister Ruhilia, nga diri na siya sa Diyos Gugma. Kag abi nyo, ang ini siya nga community bala, wagid ko maghuna-huna nga diri kami makasulod nga mapamilya. Kay siling ko, sa TV ko lang siya sang primero nakita, kag hambal ko,
ay nga, ang nagkakatumba ni sila ilayaman, hambal ko. Ang daw, gabi gid ang question mark sa mind ko at that time. Pero gintistingan ako gid ka Ginoo siguro nga ang subong ari na ako diri nagatindog sa tubangan ninyo. Noon gin-invite ako ni Sister Rogelia at that time sang April 2010. Naman na sis, higit kilala ako sang cousins ko sa iyang amon ang bata ko may ASD ang tawag namon, atrial septal defect. So nagduwa-duwa isip ko daw nako sis nahuya ako siyempre mabalaan kung ano ikaw makilala ano ang problema mo amo na bala no. So pero for the sake of my daughter nga maluwas siya sa ginatawag nga operasyon gintiana namon kakabataan ko nga every Thursday nagpalapit kami di. Sang primero nahuya-huya pa ko nga amo na bala first time ko nga attend mo tapos kita ko gakapukan bala nga ay hambal ko ano naman sa nagakapukan nga ikonan lang ni Brother Edwin ka iya kamot ako magpati sang primero. Okay. So amo to siya sa darayon lang namon nga kuan gabi nga prayer ko gabi nga hibi ko ampo ko sa Ginoo pakitluoy gid ko yaya nga kun baga salbaron lang ang bata ko sa ginatawag nga operasyon. Kahit amo to siling ni doktor ya nga kinahanglan makuanan siya maoperahan kag ginapaprepararya ako sang 500,000 at that time 2009 hambal ko din ako mapudyot kad ang 500,000 no more or less kag why ako kahibalo kakahimtangan ka bata ko kay actually makita mo ang bata ko hindi na siya sickly nga pareho sa iba nga nagakalipong nagaparangitom as in waay gina siya ya. So daw grabe gid ang kwan ka mind ko at that time namo to siya gin ko na namon ang request ni Sister Rogelia nakon matistingi lang balaro sis hay abi mo nakadamo bala man nga may mga heart problem di sa kaluoy ka mahal nga Diyos wa ay man sila na operahan no do amo to yan nagkuan sa mind ko nakahambal ko what if kung tistingan namon so amo to nagsulod kami diri sa Diyos Gugma 2010 until now ari kami kag in God's grace gid waay ang akon bata na operahan no halin sadto kag isa pa gid grabe gid ang pasalamat ko tutuod gid saya ang ara gid ang Ginoo sa amon nga mag-asawa waay kami ginakuanan ginabulagan although kanamo damo sa mga trials nga nag-abot sa amon kabuhi pero bisan paano na overcome namon ini kag abi nyo sa pagkamatuod pati ka mukang sa hindi walo na ang maintenance ang bata ko before sang 2009 hasta sang mga middle of 2010 ang maintenance na sa ang ginabulong ang bulong sa mga tigulang amo man na ang bulong yaya pero hambalya mami nga ang magpanaw ako sing malayo amo man na gihapon nga daw kwan lang bala pampakalma lang ang mga bulong so pampakalma gid man na siya ang mga bulong pero amo man gihapon ginahapo na siya hindi tapos grabe kami refrain na siya sa ginatawag nga mga aktibidades sa kwan sa eskwelahan way gid na siya for almost for how many months nga way na siya may mga aktibidades so amo to pero pagsulod namon diri sa Diyos Gugma nag-umpisa ng amat-amat until nga why na siya kang urihi siya na lang mismo why na siya nag-inom sang maintenance siya nga bulong kag dito ko nahibalan nga okay gid why na gid siya no hasta subong why na kami sing maintenance kundi ang Diyos Gugma na lang no so ginapasalamatan ko si Sister Rogelia si Brother Edwin gid no nga kun waay kami nakadangop diri sa community ambot lang basi ako subong nga pamudyot man ako siguro sang papel kay hindi ko gid mabaton sadto nga timpo pero salamat sa sini nga community nga nakasulod kami kag daw nagbaskog ang fear namon nga within sa family namon daw na erase tungod kay Jesus nga ara gid so I praise you Lord I love you Lord. Thank you very much nga huwag mo kay kami ginpabayan may ang bilog ko nga pamilya. Okay, thank you. Oh my God, ano ko pa oh. Naporstrain. Hindi na makaya ko. Magdamiyaw sa akong kamot. Pwede na makapuyan, pero nahigo ko. Sa
Santos nung wala pa ko siya. Maisog ako maminta sa tao, pero nahadlok ako magsulod sa balay sang Diyos. Thank you, Lord. Thank you. I hope I will be an inspiration to others. Thank you very much. So, salamat sa buhi nga Diyos. Kaga ginabalik ko gid ang himaya dungog kag pagpasalamat sang sini nga mga grasya nga ginhatag sang Diyos sa amon panimalay kag para sa ministriya nakon sa Diyos gugma. Salamat.